Before and after. Hello everyone! Kumusta po kayo? Kahit hindi pa talaga okay yung boses ko at naririnig nyo naman na medyo paos pa tayo for today's video. Pero kailangan na talaga natin kumilos at pilitin ko itong boses ko na mag voice over kasi matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng mini vlog. So for today's video nga, samahan nyo akong i-transform itong room ni Hosanna. Bagong repaint na pala itong room niya. Medyo nahihirapan nga kami kasi binakbak talaga namin yung old paint nito. At matinding kuskusan para matanggal talaga yung mga kumakapit na amag. And after 48 years, ito bagong pintura na uli. Charis. At para naman hindi masyadong boring itong room niya, naisipan ko nga siyang lagyan itong WPC wood panel. Medyo matagal lang nga ito nakatambay dito sa bahay kasi last year ko pa ito na-order sa Shopee. Actually, sinubukan ko na itong ikabit noon pero I don't know kung bakit hindi siya dumikit. At may nakapagsabi sa akin na no more nails daw ang gamitin ko. And true enough, dumikit nga siya. And as you can see, super easy lang itong i-install. Kaya lang kailangan mo munang i-in or i-push itong mga wood panels for 3 to 5 minutes. Para dumikit at kumapit talaga siya sa wall. At para hindi ka mahirapan sa pag-apply ng no more nails, kailangan mong gumamit ng caulking gun. Sobrang dali lang pala nitong i-set up or gamitin guys. Ganito lang po siya. O diba? Super easy lang at napaka-basic lang talaga. Alam nyo bang madaling araw ako nagtatrabaho or gumagawa nito kasi alam nyo naman kapag gising si Kulot, sigurado talaga ako na hindi matatapos itong DIY project ko. So ganito pala guys ang bubungad sa inyo tuwing umaga dito sa aming probinsya. Lalong-lalo na kung malamig ang panahon ay magfa-fog talaga yan. Plus itong mga halaman ni Mama sa labas ng aming kwarto, napakasarap talaga sa mata. Kaya isa talaga to sa mga rason kung bakit pinili namin na dito tumira sa bukid. Sobrang payapa lang kasi ng buhay dito. Simple and quiet living ika nga. So sa mga nagtatanong kung dito na ba talaga kami titira permanently? Ang sagot ko naman dyan ay hindi pa talaga kami sure. Dahil nga last year, pinipetisyonan na kami ng asawa ko. At naghihintay na lang kami ng approval ng aming visa ni Hosanna. Pero palagi kong sinasabi na will pa rin ni Lord ang masusunod. Ayoko kasing pangunahan si God kung ano yung plano niya para sa aming future. But personally, gusto talaga ng asawa ko na dito sa Pilipinas manirahan at dito na mag-settle for good. Kaya lang, hindi pa talaga siya makapag-retire kasi 35 years old pa lang siya. Kaya sabi niya na mag-migrate na lang daw muna kami doon. Kasi kawawa naman si Hosanna na ganito na lang palagi yung setup namin. Yung hindi niya makikita yung daddy niya araw-araw. Anyway, sa wakas, natapos ko na din itong i-install itong WPC wood panel. At para naman hindi masyadong bare itong wall dito, naisipan ko na naman na lagyan ng wall art gamit yung mga tira-tirang pintura namin. First time ko nga itong gawin at hindi ko alam kung ano ang kalalabasan nito. So it's more of like experiment lang talaga to. And I was hoping na kahit papano maganda naman ang resulta. Or else magre-repaint na naman ako dito ulit. O diba, ginusto mo yan. So panindigan mo na lang yan. Disclaimer lang, hindi talaga ako artist. Pero mahilig lang ako mag-decorate, ganon. Kumbaga, mahilig akong tumambay sa Pinterest. At mahilig din akong manood ng mga DIY projects sa YouTube. Super fan din pala ako ni Iloy. Isa siya sa mga home decorator na hinahangaan ko talaga. At kung kilala na siya, i-mention nyo naman siya dito. Charis! Parang ang dali lang niyang gawin, ano? Pero napakasakit na po ng likod ko dyan. Sobrang tedious po niyang gawin. At lalong-lalo na wala akong painter's tape. Tansya-tansya method lang palang ginamit ko dyan. Kailangan mo talagang mag-ingat na hindi lumagpas yung paint sa outline niya. Or else, magre-retouch ka na naman. Dito naman sa kabilang arc, yung paint na ginamit ko dito ay yung combination ng white at caramel brown. So yung resulta niya ay parang may pagka-blush pink. Dinamihan ko pala siya ng white tsaka konting patak ng caramel brown para hindi siya masyadong dark. Nakakatawa kasi itong gamit ko na caramel brown ay enamel pala. Kaya pala parang iba yung consistency niya. Pero dahil nasimulan ko na to, ay tapusin ko na lang. At bahala na si Batman. Tingnan na lang natin kung ano ang resulta, char. So sa mga DIY projects, di talaga maiwasan yung mga imperfections. And that's totally fine. Sabi pa nga nila na making mistakes is part of learning. And in fairness, nag-enjoy talaga ako dito kahit nakakangawit na. Totoo talaga yung sinasabi nila na kung passionate ka sa mga ginagawa mo, hindi mo talaga maramdaman yung pagod. At isa pa, na-excite ako sa outcome nito kasi alam kong magugustuhan ito ni Hosanna. Actually, noon pa lang gusto ko na siyang gawa ng personal bedroom. Kaso lang, itong room na to ay nilagyan namin ng mga closet or cabinet at ginawa na rin ni Hosanna na playroom. Kung hindi pa sana inaamag yung mga gamit namin dito, malamang hindi pa rin ito naaayos.
So ayun na nga guys, lumabas na nga si Kulot. Buti na lang talaga at pumayag siya na lumabas muna at tapusin ko muna itong ginagawa ko. Nagpa-final retouching na kasi ako. At sobrang happy ko talaga guys kasi kahit hindi siya flawless or perfect. Pero para sa akin ay okay na talaga to. Not bad for a first timer, diba? So ito na nga, ilalagay na natin itong customized wooden name ni Hosanna. Pinagawa ko to nung baptism or christening ni Hosanna 3 years ago na. Buti na lang talaga tinago ko at nagagamit ko na ngayon. And this is the final result sa ating DIY project dito sa room makeover ni Hosanna. Thank you for watching!